Maniniwala ka ba kung isang legit former NBA player na si Jeremy Lin ay makakapasok nga sa PBA? Alam ko dati na rin ito naging rumor na umano siya ay kukuhanin daw ng SMB pero hindi po nagkatotoo yun. Ngayon naman interesado nga raw si Lin sa PBA. Sa katunayan, alam daw niya na ang Philippine basketball ay nagpo-produce ng mga quality players. Alamin ang iba pang detalye dito lang sa Sports Desk Media. At syempre balitang EASL naman tayo. Nako, nagiging kulelat na yata itong pambato natin na TNT tropa sa kompetisyong to. Bago tayo magpatuloy, kung nais yung suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Si Jeremy Lin po ay masayang nakapag-sign sa P-League Taipei kung saan naglalaro din ang kanyang kapatid na si Joseph Lin. Kasabay ng anunsyong to, excited na rin siyang magkaroon ng bagong karera kasama ang kanyang kapatid. Nang tanungin kung bukas ba sa kanya maglaro sa ibang liga bukod sa CBA, oo naman, bukas po siya. Ang una, sa PBA. Alam niya na capable ang mga Pinoy sa sport na to kasi kung tutuusin, matunog ang mga Pinoy sa overseas leagues at naging interesado siya sa ibang Filipino players, lalong-lalo na si Kai Soto. Alam niyo ba na sinabi pa nga niya na wag sumuko si Kai, patuloy lang ang pangarap. Susuporta daw siya sa karera ni Kai. Balik tayo sa balitang Lin to PBA. Naging laman ng mga pahayagan nung pinahayag niya na interesado pala siya sa PBA. Paano kaya nasagi sa isip ni Lin ang bagay na to? Hindi kaya dahil dun sa pagkatalo ng Hong Kong-based team na ngayon disband na Bay Area Dragons? Balita ko kasi buong Chinese community nanood talaga sa live streams. Tsaka gaya nga ng sabi ko, mas nagiging kilala pang mga Filipino players sa buong mundo. Ang dami nila sa B-League at KBL. Posible ba talaga na makapaglaro siya sa PBA? Kung kaya lang naman nilang magbayad, abay why not, diba? Pero dati na rin naging balita yan, hindi rin natupad. Kasi kahit interesado pa siya, priority niya pa rin ang CBA at Taiwan League at ibang klase ang talent fee nito. Kung si Kai nga mahal na kahit hanggang D-League lang, paano pa kaya itong si Lin Sanity na nagkaka-average ng 20 PPG sa NBA? Ipagpalagay na lang natin na si Lin nga ay napuntang San Miguel or Ginebra. Nako, siguradong maglalaro sa outside shooting lagi ang opensa. Alam nyo ba na si Lin po ngayon nakapagtala ng 50-point triple-double sa P-League? Binardok nila yung kalaban dahil kay Lin. Magiging mataas ang chance niya sa opensa kapag nandyan si Lin. Hindi yan makakapasok sa NBA sa wala lang. Sabi ng ilang PBA fans, make it happen naman kasi benefit din to para sa fanbase ng PBA. Crowd favorite din yang si Lin. Di ba naglalaro yan sa EASL ngayon? Aba, gusto sana niyo makaharap ang Ginebra kaso umatra sila, di ba? Excited na si Lin sa kung ano pa ang mangyayari sa karera niya at gusto din niya ma-explore ng ibang opportunity sa labas ng bansa. Isang karangalan ang mapabilang ang PBA sa mga gusto niyang pasukan. Para sa akin, okay din si Lin na makapasok sa PBA para makita niya kung ano talagang totoong playing style dito at kung gaano tayo kapisikal. Sa ngayon, isa na lang muna itong plano na malabo pa nga. Anong malay natin, baka nga makapaglaro na si Lin sa atin, di ba? Tara, next update naman tayo. Usapang EASL naman tayo. Nanganganib buong TNT ngayon. Base sa nilalaro nila, mukhang tagilid talaga. Winless pa po sila ngayon sa loob ng 2 games. At talo na naman sila sa Chiba Jets. Ang galing pa naman ng import nila. Pero pinaupo lang muna ni Coach Jojo para makapagpahinga. Ano ba itong nangyayari sa TNT? Walang Mikey Williams, walang RR Pugoy, wala pang RSJ. Tanging si Calvin Optana at Jason Castro lang yung nagdadala. Hindi pa rin sapat. Paano ba lalaban ng TNT nito? Ang nagkampiyon sa PBA recently, parang kulelat lang sa EASL. Napansin ko rin na itong EASL, ginawa nilang uri ng conditioning or preparasyon para sa darating 48 season sa PBA. Hindi talaga sila yung tipo na sobrang seryoso na gusto nilang manalo dito. Manalo matalo, mukhang wala namang bali para sa kanila. Kung sa bagay, mukhang ayos lang yan. Priority talaga ng TNT ang PBA. Yung rotation ng TNT dito mga kois parang kalat-kalat, tsaka poor outside shooting. Bakit pagdating sa international level, kulala tayo no? Kasi kahit yung SMB na complete roster nga sila noon, kinawawa pa ng Ryukyu. Parang dun lang tayo bumabawi sa Asian Games pero kapag nilalaban na sa atin yung mga best team sa Asian Leagues, kawawa tayo, finish agad. Well, may masasabi ka pa ba? Dala ng TNT ang buong PBA bilang representative. Dahil nga second grade na lang ang PBA, may sasabihin pa ba tayo? Or hahayaan na lang ba natin na laging mapahiya ang PBA sa mga ganitong kompetisyon? May pag-asa pa ba ang TNT gayong kulang-kulang na ang mga players nila? Sir HJ, parang wala nang gana.